Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ihanda na natin ang ating mga sarili fam dahil ito na ang nagbabagang mga revelasyon at nag-aapoy na mga pasabog na hatid sa atin ng pinakabagong chapter sa final saga ng One Piece. Pasensya na din pala kayo fam at na-delay ulit itong ating video. Naapektuhan kasi tayo ng bagyong Christine at matagal na wala ng kuryente sa lugar namin. Kaya naman ngayon lang natapos itong ating video. Sana fam ay hindi kayo masyadong naapektuhan ng bagyo at maayos ang inyong mga kalagayan. Sana din pala fam ay i-like nyong videong to at sana huwag nyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Ang chapter 1130 ay pinamagatang The Cursed Prince. Kagad ngang nagsimula ang chapter na to fam sa loob ng barko ng Giant Warrior Pirates, kung saan inanunsyo ni Franky ang napagpasyahan ng kanyang mga kapwa Straw Hats na ihinto ng operasyon ng paghahanap sa nawawalang mga miyembro ng kanilang crew kasama ang kanilang barko na Thousand Sunny. Dito fam ay hindi makapaniwalang Giant Captain sa sina Dory at Broogie sa sinabi ni Franky na pinal na ang kanilang desisyon na itigil ng paghahanap sa kanilang mga nawawalang kasamahan. Napatanong pa nga ang mga Giants kung bakit titigil na sila sa paghahanap, gayong wala pa daw silang nakikitang kahit isa man lang pirasong clue na maaring makapagsabi sa kung ano nga bang nangyari sa mga nawawalang Straw Hat crew at kung bakit bigla-bigla na lamang naglaho ang mga ito nang walang kahit na anumang bakas. Pagkatapos itong may tanong ng mga Giants ay sumagot naman kagad si Franky at buong kumpiyansa na sinabi na ginagarantiyan niya na wala silang dapat ipag-alala dahil 100% siyang nakakatiyak na buhay at nasa maayos na kalagayan ng kanyang mga kapwa Straw Hats. Dito ay pinasalamatan din ni Franky ang buong Giant Warrior Pirates sa kanilang pakikiisa sa paghahanap sa kanyang mga kasama. Sinang-ayunan naman ni Robin ang mga pahayag ni Franky at sinabing sigurado naman daw na makakarating sina Luffy sa Elbaf, kaya hihintayin na lamang nilang pagdating ng mga ito doon. Nagpasalamat naman si Jinbei sa pagtulong sa kanila ng Giant Warrior Pirates at sinabing ginawa na daw nila ang lahat ng kanilang makakaya para hanapin ang grupo ni na Luffy. Katunayan nga ay kahit ang mga pating at iba pang lamang dagat ay pinatulong na din ni Jinbei sa paghahanap sa kanyang mga nawawalang crewmates. Subalit napagod lang daw sa kahahanap ang mga ito at sa dulo ay wala pa din silang nakitang anumang bakas o clue. Nagsalita din si Brook at ipinunto na malapit na palang maubos ang nakaimbak na supply ng pagkain sa barko ng mga Giants. Kaya mahalagang makarating na sila kagad sa Elbaf sa lalong madaling panahon dahil kung hindi siguradong mamamatay silang lahat sa gutom. Napangiti naman si Broogie sa laki ng tiwala ng Straw Hat crew sa kanilang mga kasama. Kaya mabilis itong nakumbinse na itigil na ngang paghahanap kina Luffy at ituloy na ang kanilang paglalayag papunta sa kanilang destinasyon. Dahil dyan fam ay kagad na inutusan ni na Dory at Broogie ang Giant Warrior Pirates na ihanda na ang kanilang barko at maglayag na patungong Elbaf. Humirit pa nga ang dalawang Giant Captains na ipagdiwang nila ang kanilang pagbabalik sa Elbaf sa pamamagitan ng isang malaking salo-salo at inuman. Subalit kagad itong tinutulan ng kanyang crew at sinabing naubos na daw nila ang lahat ng pagkain at alak sa kanilang barko kaya hindi na sila maaari pang magdaos ng isang malaking selebrasyon. Pagkatapos naman yan fam ay bumalik na ulit ang eksena sa grupo ni na Luffy na ngayon ay matagumpay na ngang nakalabas mula sa loob ng dambuhalang diorama na ginawa ng giant na si Rodo. Pagkalabas nga ni na Luffy ay kagad na tumambad sa kanilang harapan ng isang higanteng puno. Dito fam ay mabilis na napahanga si Luffy sa laki ng dambuhalang punong ito at sa sobrang pagkamangha pa niya ay napatanong siya sa kanyang mga kasama kung gaano na daw kaya katanda sa tingin nila ang napakalaking punong ito.
Sa sumunod na panel naman ay pinapansin ng iba pang Straw Hats kay Luffy na hindi lang pala ang puno sa kanilang harapan ang ubod ng laki, kundi ang lahat ng mga puno nakapalibot sa kanila. At dito na nga natin makikita kung gaano talaga kalaki ang lahat ng mga bagay sa kinaroroonan ngayon ng grupo ni na Luffy. Mapapansin din natin dito fam na isa palang totoong higanteng kastilyo ang pinanggalingan ng Straw Hats, na siya din namang kinalalagyan ng dambuhalang diorama na ginawa ni Rodo. Ang higanteng kastilyo ngang ito ay nakatayo sa tuktok ng isang mataas na bundok na nababalutan ng nyebe, at mula naman sa tuktok ng bundok ay nakakonekta ang isang napakahabang tulay na nakaduktong naman sa isang dambuhalang sanga na singtaas na ng mga ulap sa kalangitan. Sa sentro naman ng lahat ng yan fam ay makikita natin ang pinagkakabitan ng dambuhalang sanga na isa namang napakalaking puno na sa sobrang tindi nga ng laki ay nagmistulang maliliit na burol na lamang ang mga nagtataasang bundok na nakapaligid dito. Ito na nga siguro fam ang totoong Yggdrasil World Tree na matatagpuan lamang sa bansa ng Elbaf. Hindi tulad nung dambuhalang puno sa loob ng diorama ni Rodo na gawa lamang sa Lego block. Nang mapagtanto naman ng Straw Hats kung gaano kalaki ang lugar na ito, ay bigla na lang nakaramdam ng pagkahilo si Nami. Sinabi dito ng ating navigator na sa sobrang laki daw ng lupaing ito ay hindi niya maiwasang mahilo at pakiramdam niya ay malapit na siyang mawala ng malay kahit sa simpleng pagtitig lamang sa napakalawak na tanawin. Sa dulo naman ng eksenang ito fam ay biglang napansin ng mga Straw Hats na meron palang dalawang giants na papunta na ngayon sa kanilang direksyon at kasalukuyan na ngang tinatawid ang mahabang tulay na nagmumula sa dambuhalang sanga ng Yggdrasil World Tree. Bago naman tuluyang makalapit ang dalawang giants, ay mabilis na nakapagtago ang grupo ni na Luffy nang sa gayon ay hindi sila makita ng mga ito. Sa sumunod na panel ay doon na finocus ang dalawang paparating na giants, kung saan makikita natin na mga miyembro pala sila ng New Giant Warrior Pirates, na isa nga sa 7 malalakas na pirate crews na nanumpa sa ilalim ng pamumuno ni Luffy at kilala sa buong mundo bilang Straw Hat Grand Fleet. Una na ngang pinakilala dito si Goldberg na nagsisilbing tagapagluto ng crew, at ikalawa naman ay isang dalaga na nagngangalang Gerd na siya namang tumatayong manggagamot ng grupo. Si Goldberg fam ay may katangkaran at bilugan ng katawan, habang si Gerd naman ay hanggang balikat lamang ni Goldberg. Subalit kapansin-pansin na magandang hugis ng pangangatawan nito para sa isang giant, at katunayan nga'y may hahalin tulad ang kanyang body figure kina Nami at Robin. Kasama naman ni Gerd ang kanyang alagang higanteng kuwago na si Piper na nakadapo sa kanyang braso. Habang naglalakad nga ang dalawang giants ay maririnig natin ang kanilang pag-uusap, kung saan tinatanong ni Gerd si Goldberg kung bakit daw ba pinayagan ng kanilang kapitan na si Hajrudin na makasali ang weirdong si Rodo sa kanilang crew. Sumagot naman si Goldberg at sinabing mahusay daw kasing navigator si Rodo kaya ito nirecruit ng kanilang kapitan. Muli namang nagsalita si Gerd at sinabing hindi niya daw talaga kayang matiis si Rodo dahil sa kawirdohan nito. Dagdag pa niya ay maaari nga daw na si Loki ang kinikilalang pinakamalaking kahihiyan ng Elbaf. Subalit para sa kanya ay mas karapat dapat pa si Rodo sa titulong yun. Natawa naman dito si Goldberg at sinabing ikakatuwa pa nga daw ni Rodo kapag narinig nito ang sinabi ngayon ni Gerd. Pagkasabi nito ni Goldberg ay tinanong naman ni Gerd ang alaga nitong si Piper kung sigurado daw ba ito sa kanyang nakita na may daladalang maliit na barko sa kanyang tuka ang alagang uwak ni Rodo. Kagad namang kinumpirma ni Piper ang impormasyong ito at pagkatapos ay nagsalita naman ulit si Goldberg at sinabing responsibilidad daw nila na hulihin ang sino mang nagtatangkang pumasok ng palihim sa kanilang bansa. Yun nga lang ay si Rodo pa daw mismo ang siyang nagpupuslit ng kanyang mga sariling imigrante sa loob ng Elbaf. Sa sumunod na panel naman fam ay makikita natin ulit ang Straw Hats, kung saan kapansin-pansin na sinusubukan ni Luffy na lapitan sina Goldberg at Gerd.
Dito ay pabulong na pinigilan ni Nami si Luffy sa tinatangka nitong gawin. Kagad namang sinagot ni Luffy ang pagpigil sa kanya ni Nami at sinabing mukha naman daw mababait ang dalawang giants kaya wala siyang nakikitang problema kung lalapitan nila ang mga ito ngayon. Habang nagaganap naman ang interaksyon na ito sa pagitan ni Luffy at Nami, ay maririnig din natin ang pagpapatuloy ng pag-uusap ng mga giants kung saan sinabi ni Gerd na sa oras daw na makita nila ang mga imigrante na pinuslit ni Rodo sa kanilang bansa, ay ipagbibigay alam kagad nila ito kay Elder Jarul. Kung matatandaan natin fam, si Elder Jarul ang isa sa dalawang orihinal na kapitan ng Giant Warrior Pirates at ang kasalukuyang pinakamatandang giant na nabubuhay ngayon sa Elbaf. Isa din si Elder Jarul sa mga nakalaban ni Big Mom nung 5 taon pa lamang ang dating emperor, habang siya ay nasa ilalim ng kanyang pagkawala sa sarili at pag-amok dahil sa sobrang pagkagutom. Sa pagpapatuloy naman ng chapter ay makikita natin ngayon ang umaapaw na kasiyahan ni Usopp na kasalukuyan nang lumuluha sa sobrang galak dahil narinig nito mula sa dalawang giants na Elbaf na pala talaga ang lugar na kanilang kinaroroonan. Sa ibang kadahilanan naman ay labis-labis din ang kaligayahan na nararamdaman ngayon ni Sanji dahil hindi nito akalain na meron din palang maganda at sexy na babae na nabibilang sa lahi ng mga giants. Sa gitna naman ng pagsasaya ni na Sanji at Usopp ay bigla na lang sumigaw si Luffy at tinawag ang dalawang giants. Subalit bago pa nga ganap na makasigaw si Luffy, ay mabilis na tinakpan ni Nami ang kanyang bibig, kaya napigilan ang kanyang pag-iingay. Habang tinatakpan naman ni Nami ang bibig ng kanyang kapitan, ay tinanong niya ito kung hindi ba nito narinig ang dalawang giants na pinag-uusapan ng tungkol sa paghuli sa sino mang iligal na pumasok sa kanilang bansa. Sa kabila naman ng pagpigil ni Nami kay Luffy, ay hindi pa din naiwasan na marinig ni na Goldberg at Gerd ang inisyal na ginawang pagsigaw ni Luffy. At dahil dito ay napalingon ang dalawang giants upang alamin kung ano ba ang ingay na kanilang narinig. Dito ay napatanong na lang si Gerd kung imahinasyon lang ba niya ang ingay na kanyang narinig. Sumagot naman si Goldberg at sinabing baka nga daw imahinasyon lang nila ang ingay na yun. Mabuti na lang at binaliwala lang ng dalawang giants ang ginawang pagsigaw ni Luffy. Pero kung iisipin natin fam, ay hindi na din siguro masama na makilala na ni na Goldberg at Gerd ang Straw Hats. Total ay kabilang naman ang kanilang crew sa Straw Hat Grand Fleet. Pagkatapos naman yan ay dito na kinatok ng dalawang giants ang malaking kastilyo at tinanong kung nasa loob ba nito si Rodo. Hindi naman nagtagal ay pumasok na nga sa loob ng kastilyo sina Goldberg at Gerd, habang ang Straw Hats naman ay nag-iisip kung ano na ang kanilang susunod na gagawin. Dito ay napatingin ang Straw Hat crew sa mahabang hanging bridge at kagad na namangha sa napakahabang distansya nito. Napansin din dito ng grupo ang malakas na pag-alog ng tulay na dulot ng malakas na ihip ng hangin. Sa puntong ito na fam, sinabi ni Zoro na wala na silang mapagtataguan pa sa oras na lumabas na ulit sa kastilyo ang dalawang giants, na siya namang nagtulak upang magdesisyon ng crew na tawirin na ang napakahabang hanging bridge. Sa sumunod na panel ay sinimulan na nga ng grupo na tawirin ang tulay. Dito ay napansin ni Nami na ang laki pala ng pagitan ng mga kahoy na kanilang aapakan, kaya kailangan nilang mag-ingat upang hindi sila mahulog sa napakalalim na bangin. Pinalakas naman ni Chopper ang loob ni Nami at sinabing magtiwala lang daw siya sa kanyang sarili dahil siguradong masasanay din siya sa pagbalanse sa tulay na ito. Makikita naman natin si Usopp na nakayakap na sa gilid ng tulay at sinusubukang kumbinsihin ang kanyang sarili na ang lahat ng ito ay pagsubok lamang para patunayang sila ay mga tunay na mandirigma. Subalit sa gitna nga ng kanyang pagsasalita ay bigla na lang napasigaw si Usopp pagkatapos niyang mapatungo at makitang may mga dambuhalang lobo na nag-aabang sa kanila sa kagubatan sa ilalim ng tulay. Kapansin-pansin naman fam ang pagiging tahimik ni Luffy, na tila ba may malalim itong iniisip.
Kaagad namang napansin ni Zoro ang kakaibang kinikilos ng kanilang kapitan, kaya tinanong niya ito kung meron daw bang problema. Sumagot naman si Luffy at seryosong tinanong si Zoro kung nararamdaman din daw ba nito ang isang kakaibang aura. Sinabi dito ni Luffy na kanina pa daw tumatayo ang kanyang balahibo dahil sa aura na kanyang nararamdaman, kaya naman gusto niyang hanapin kung saan nanggagaling ang malakas na aura na ito. Sumagot naman si Sanji at sinabing hindi siya sasama kay Luffy, nang sa gayon ay may maiwan namang kasama ang iba pa nilang crewmates. Si Zoro naman ay aktong susunod na kay Luffy, subalit bigla siyang hinila pabalik ni Sanji. Sinabi dito ni Sanji na simula ngayon ay hindi na maaaring pumasok sa kahit anumang kagubatan si Zoro dahil sigurado daw na maliligaw lang ito. Muli namang nagsalita si Luffy at sinabing kahit nung nasa Lego Block Kingdom na diorama ni Rodo pa sila ay naririnig na daw niya ang isang malakas na sigaw. Kaya naman malaki ang hinala niya na sa sumisigaw na individual na yon nagmumula ang malakas na aura na kanina pa nagpapatayo sa kanyang balahibo. Pagkasabi naman ito ni Luffy, doon na siya tumalon sa mahabang tulay pababa sa makapal na kagubatan kung saan niya naramdamang nagmumula ang misteryosong aura. Habang tumatalo naman si Luffy ay sinabihan niya din ang kanyang crew na mauna na ang mga ito na tumawid sa mahabang hanging bridge. Labis ngang kinagulat ng kanyang crew ang walang pasabi at biglaan na pagtalo ni Luffy. Kaya dahil dyan fam ay galit na tinanong ni Nami si Luffy kung ano daw bang pinaggagawa nito. Si Chopper naman ay nag-aalalang nagtanong kung saan daw ba pupunta si Luffy, gayong puno ng mga higanteng lobo ang kagubatan na kanyang tinalunan. Dito fam ay makikita din natin si Usopp na buong tapang na hinarap ang kanyang takot at patakbong tinawid ang mataas na tulay. Sa sumunod na panel naman ay makikita natin sa anggulong ito kung gaano talaga kalaki ang mahabang hanging bridge na tinatawid ngayon ng Straw Hats. At habang patuloy ngang pagtawid dito ng grupo, ay kapansin-pansin na wala ring tigil ang pag-ulan ng niebe. Dahil dyan fa, may siguradong mas mahihirapan sina Nami at Usopp na tawirin ang tulay dahil sa yelo na maaaring magpadula sa kanilang paghakbang at posibleng maging dahilan ng kanilang pagkahulog pababa sa tulay. Mabuti na lang at naiwan sina Zoro at Sanji nang sa gayon ay merong magligtas sa mahihinang miyembro ng crew sa oras na may masamang mangyari at aksidenteng may mahulog sa mga ito. Lalo na fam at may kakayahan si Sanji na makalipad sa pamamagitan ng kanyang teknik na skywalk. Pagkatapos naman yan ay bumalik na ulit ang eksena sa barko ng Giant Warrior Pirates, kung saan mula nga sa malayo ay maririnig natin ang gulat na sigaw ni Dory at Brogy. Dito fam ay hindi makapaniwala ang dalawang giant captain sa nilalaman ng kalalabas lang na pahayagan na nagsasabing nilusob daw ng mga giants ang grupo ni na Dr. Vegapunk sa Egghead Island. Tinatanong pa nga dito ni na Dory at Brogy kung bakit kailangan pang magsinungaling ng balitang ito tungkol sa kung ano talaga ang totoong nangyari sa isla. Sinabi naman ni Brogy na wala siyang mabasa sa pahayagan dahil sobrang liit daw ng mga nakasulat dito. Dahil naman dyan ay nagmagandang loob si Robin na basahin na lang ng malakas ang nilalaman ng pahayagan nang sa gayon ay marinig ng mga giants ang mga balitang nasusulat dito. Nagsimula na nga sa pagbabasa ng pahayagan si Robin sa puntong ito na sinasabing pagkatapos nga ng 100 taong pananahimik ay bigla na lang nagbalik ang maalamat na Giant Warrior Pirate Crew. At sa pakikipagtulungan nga ng mga ito sa Emperor na si Straw Hat Luffy, ay matagumpay nilang pinagliyab ang buong isla ng Egghead. Dahil naman sa matinding krimen na ito laban sa world government, ang mga kapitan ng Giant Warrior Pirates sa sina Brogy the Red Ogre at Dory the Blue Ogre ay kapwa itinaas ang bounty paakyat sa tumataginting na 1.8 billion belly. Matapos nga fam na mabasa ni Robin ang pahayagan, ay napasigaw naman ulit sa sobrang gulat ang dalawang giant captains sa kadahilan ng hindi nila akalain na meron pa palang nakapatong na bounty sa kanilang ulo, gayong matagal na silang hindi aktibo sa pagiging mga pirata.
Habang nagaganap naman yan fa, may kasabay din nating makikita ang mga bagong bounty posters na Dory at Brogy na kasamang lumabas sa pahayagan. Dito ay hindi pa din makapaniwala sina Dory at Brogy sa laki ng itinaas ng kanilang bounty at sinabing hindi naman daw nila intensyon na magbalik sa kanilang pamumuhay bilang pirata. Natuwa naman ang iba pang miyembro ng Giant Warrior Pirates at sinabing dati-rati daw ay 100 milyong belly lang ang bounty ng kanilang dalawang kapitan, subalit ngayon ay sobrang laki na ng tinaas nito. Ipinaliwanag naman ni Robin na ang pagtaas ng bounty ni Dory at Brogy ay may malaking kinalaman sa inflation. Sinabi dito ni Robin na natural lang daw na mas tumaas ang halaga ng salapi sa loob ng 100 taon at isa pa ay nararapat lang naman daw talaga para sa mga pinuno ng mga mandirigma ng Elbaf na mapatawan ng ganito kalaking bounty. Sa sumunod na panel naman ay nagpatuloy ulit si Robin sa pagbabasa ng pahayagan na sinasabing ang kanilang kapitan na si Luffy ang siyang itinuturo ng world government na pangunahing salarin sa nangyaring pagkamatay ni Dr. Vegapunk. Dahil dyan fa, may muli na namang napasigaw ang mga Giants sa isa na namang kabalinto na ang balitang ito. Dito ay piniliwanag ni Frankie na kahit dati pa ay ganito na daw talaga ang ginagawa ng world government at palagi na lang binabaliktad ng mga ito ang totoong nangyari nang sa gayon ay palabasin na masama ang kanilang crew sa mga mata ng mga tao. Habang sinasabi naman ito ni na Robin at Frankie ay kasabay din nating makikita ang larawan ng Gear 5 form ni Luffy na nasa pahayagan katabi ng litrato ni Dr. Vegapunk. Natawa naman ang Vegapunk clone na si Lilith sa balitang ito at sinabing si Luffy daw pala ang siyang tumapos sa kanyang buhay. Naiinis namang sumagot si Frankie at kagad na pinatahimik si Lilith. Sinabi dito ni Frankie na si Lilith pa nga mismo ang makapagsasabi na ginawa ni Luffy at ng buong Straw Hat crew ang lahat ng kanilang makakaya upang maprotektahan siya hanggang sa dulo. Pagkasabi naman ito ni Frankie, napatanong si Brook kung kailan daw kaya nakuna ng mga litratong ito sa pahayagan. Sumagot naman si Jinbei at sinabing sigurado daw na may mga tauhan ng World Economic Newspaper na kumpanya ni Big News Morgans sa lahat ng sulok ng daigdig at kung sino man daw ang kumuha ng mga litratong ito ay tiyak na nakatanggap ng napakalaking halaga. Sa sumunod na panel naman fa, may isang interesanteng bagay na napuna si Robin sa larawan ni Luffy sa pahayagan. Dito ay tinanong ni Robin ang kanyang mga kapwa Straw Hats kung talaga daw bang lumalabas ang Eki sa braso ni Luffy sa tuwing ginagamit nito ang kanyang Gear 5 form. Sumagot naman ang iba pang Straw Hats at sinabing masyado daw magalaw si Luffy at hindi pumipirmi sa isang pwesto sa tuwing ginagamit niya ang bago niyang transformation na to. Kaya naman hindi daw nila napansin kung meron ba talagang Eki sa braso ni Luffy habang gamit-gamit nito ang Gear 5 form. Habang tinititigan pa din ni Robin ang litratong ito ni Luffy, ay may panibagong kakaibang bagay na naman itong napansin. Dito ay pinunto ni Robin na dahil nga gumagalaw si Luffy nung kinuha ang litratong ito, ay hindi masyadong malinaw sa larawan ng kanyang braso. Subalit sa kabila nga daw ng pagiging malabo ng braso ni Luffy, ay nakakapagtaka na sobrang linaw naman daw ng ekis na nakaguhit dito. Napatanong naman si Frankie kung bakit pa inaalala pa ni Robin ang napakaliit na detalyeng ito. Sumagot naman si Robin at sinabing pamilyar daw kasi sa kanya ang simbolong ito na nakaguhit sa braso ni Luffy at para bang natatandaan niya ito dati. Yung tinutukoy ni Robin dito fam ay yung simbolong X na ginuhit ng kanyang mga kapwa Straw Hats sa sina Luffy, Zoro, Sanji, Nami, Chopper at Usopp sa kanilang mga braso sa panahon ng Alabasta Arc. Ginawa ito ng crew nung panahong yon upang hindi sila malinlang ni Bonchan sa oras na magpanggap ito bilang isa sa kanila. Ang simbolong ito din naman ang siyang nagsisilbing tanda ng pagiging bahagi ng Straw Hat Pirates ni Vivi kahit na hindi nito nagawang makasama sa kanilang paglalakbay. Ibig sabihin yan fam ay si Vivi mismo ang siyang naglagay ng X na ito sa litrato ni Luffy sa pahayagan
upang may paalam sa crew na maayos lang ang kanyang kalagayan at kasalukuyan siyang nagtatago ngayon sa headquarters ni Big News Morgans. At dahil nga sa Alabasta Arc pa nagamit ang simbolong ito, ay tanging si Robin lang sa mga Straw Hats na nasa barko ngayon ng mga Giants ang siyang nakakaalam ng tungkol dito. Sa dulo naman ng panel ay nakangiting sinabi ni Dory sa Straw Hat crew na nakakamangha daw isipin na tinuturing na ng buong mundo si Luffy bilang kapantay ni Shanks pagdating sa lakas at impluensya na tinataglay nito. Nagsalita naman si Brogy at sinabing meron nga daw silang isang bagitong crew na nagngangalang Hajiro din na kamakailan lang ay naging tagasunod na din daw ni Luffy. Dinugtungan naman ito ni Dory at sinabing talagang nag-uumapaw sa enerhiya ang bagitong yon at maniniwala daw ba ang Straw Hats ng bagitong piratang ito ay ang siyang anak mismo ng hari ng Elbaf? Napasigaw naman si Frankie nung marinig niya na prinsipe pala ng Elbaf ang isa sa mga nanumpa upang maging kapitan ng Straw Hat Grand Fleet. Nagpatuloy naman sa pagsasalita si Dory at sinabing katunayan nga daw ay ang bagong crew ni Hajiro din ang siyang dapat na susundo sa Straw Hats Palace ng Egghead. Subalit dahil nga sa isang malaking kaguluhan na naganap sa Elbaf, ay napagdesisyonan na sila na lang mga veteranong pirata ang siyang maglalayag patungong Egghead para sunduin si Luffy at ang kanyang crew. Napatanong naman ng Straw Hats at sinabing meron daw palang kaguluhan na nangyayari ngayon sa Elbaf. Sumagot naman ang Giant Warrior Pirate crew at sinabing nagsimula daw ang kaguluhang ito nung mga panahong nasa Little Garden pa ang kanilang dalawang kapitan at abala pa ang mga ito sa kanilang pakikipagduelo. Ang kaguluhan na ito daw ay may uugat sa puntong ipinanganak ang isa pa sa mga anak ng hari ng Elbaf na binansagang The Accursed Prince o ang sinumpang prinsipe. Itinalaga daw ng prinsipeng ito ang kanyang sarili sa paggawa ng lahat ng uri ng kasamaan at dahil nga sa mga kasamaang kanyang nagawa ay hinatulan ng sinumpang prinsipe ng pagkapako sa krus. Subalit ilang taon nang nakakaraan ay kamuntikan na raw makawala ang Accursed Prince mula sa pagkakapako nito. Kung hindi nga lang daw dahil sa pagtutulong-tulong ng lahat ng mga magigiting na mandirigma ng Elbaf ay hindi nila mapipigilan ang pagwawala ng sinumpang prinsipe. Hindi naman makapaniwala si Frankie na kinailangan pa ng pinagsama-samang lakas ng lahat ng mga mandirigma ng Elbaf para mapigilan lang ang Accursed Prince. Napatanong naman si Jinbei kung ang sinumpang prinsipe ba na tinutukoy ng mga Giants ay nagngangalang. Subalit sa kung anumang dahilan fa may hindi tuluyang nabanggit ni Jinbei ang pangalan. Nagpatuloy naman ang mga Giants sa pagkikwento tungkol sa Accursed Prince at sinabing masyado daw na humaling ang prinsipeng ito sa isang legendary na devil fruit na pinapasa sa mga nagiging hari ng Elbaf. At ang hindi makontrol na pagkuhumaling na ito ng sinumpang prinsipe ang siyang nagtulak dito para paslangin ang kanyang sariling ama na si King Harald nang sa gayon ay makain ito ang nasabing legendary devil fruit. Dagdag pa nga ng Giant Warrior Pirates sa ito daw ang dahilan kaya ginagawa ng Elbaf ang lahat upang hindi na makawala pang sinumpang prinsipe. Dahil sa susunod na pagkakataon nga na muling makawala ang Accursed Prince, ay sigurado daw sila na ito na din ang siyang magiging katapusan ng buong mundo. Dito na nga fam sinabi ng mga Giants na ang sinumpaang prinsipe na si Loki ang siyang may tuturing na pinakamalaking kahihiyang nangyari sa kanilang bansa. Habang sinasabi naman ito ng Giant Warrior Pirates ay doon na din bumalik ang eksena sa mismong Elbaf, kung saan makikita natin ang dambuhalang kastilyo na pinanggalingan ni na Luffy na nakatayo sa tuktok ng isang bundok. Kasama na din ang napakahabang hanging bridge na nakadugtong dito. Sa puntong ito na din nga natin makikita fam ang isang napakabangis na double page kung saan sa wakas ay natagpuan na ni Luffy kung kanino nagmumula ang malakas na aura na nagpapatayo ng kanyang balahibo. Simula pa nung dumating sila sa Block Kingdom na siyang higanteng diorama ni Rodo. Dito ay makikita natin nakaharap ni Luffy ang isang dambuhalang giant na nakakatena ang buong katawan, pati na ang pareho nitong mga kamay at paa.
Sa laki at kapal nga ng kadenang nakapulupot sa giant fam, ay lalabas na mas malaki pa ang isang piraso ng kadenang ito kaysa sa buong katawan ni Luffy. Bagaman naman may sa dambuhala ang laki ng giant, ay kapansin-pansin na maganda at maskulado pa din ang hubog ng pangangatawan nito. Meron itong mahaba at makapal na buhok sa kanyang likuran at nakatirintas naman ang kanyang buhok sa harapan. Kapansin-pansin fam na sa kung anong kadahilanan ay nilagyan ng piring ang kanyang mga mata. At base nga sa huling eksena ay ito na nga marahil ang Accursed Prince o ang sinumpang prinsipe ng Elbaf na siyang tinutukoy ng Giant Warrior Pirates kanina na itinuturing nilang pinakamalaking kahihiyan ng Elbaf. Kung si Luffy nga ay kinilabutan na kagad sa tindi ng aura ni Loki. Nangangahulugan lang ito fam na hindi talaga biro ang taglay na lakas ng Accursed Prince. Siguro ay mas matindi pa ang lakas ni Loki kung ikukumpara natin ito sa isang Marine Admiral. Yan ang dahilan fam kung bakit malaki ang posibilidad na si Shanks ang pangunahing tumulong sa mga Giants upang mapigilan ang pagwawala ni Loki na nabanggit ng Giant Warrior Pirates kanina. Ito na din siguro ang dahilan fam kung bakit may magandang relasyon si Shanks at ang Red Hair Pirates sa Elbaf dahil tinulungan nila ang mga ito na muling may kulong si Loki. Sobrang astig siguro fam kung ipakita na din sa atin ni Oda sa hinaharap kung paano nilabanan ni Shanks si Loki at kung paano niya tinapatan ang nag-uumapaw na persa nito. Not to mention na tinataglay na ngayon ni Loki ang legendary Devil Fruit na pinapamana lang sa mga nagiging hari ng Elbaf. Sa pagpapatuloy naman ng chapter ay kagad na napansin ni Loki ang pagdating ni Luffy sa kabilangan ng pagkakapering ng mga mata nito. Dito ay sinabihan ni Loki si Luffy na ipakilala nito ang kanyang sarili. Mabilis namang sumagot si Straw Hat at nakangiting sinabi na siya si Luffy, ang susunod na tatanghaling hari ng mga pirata. Pagkasabi naman nito ni Luffy ay siya naman ang nagtanong kay Loki. Tinanong dito ni Luffy kung ano daw ba ang kanyang pangalan at kung nasang lugar na daw ba sila ngayon. Bago naman tuluyang sumagot si Loki, ay inulit muna nito ng patanong ang salitang hari mula sa sinabi ni Luffy na siya ang susunod na magiging hari ng mga pirata. At sa isa na namang nakakamanghang double page fam, ay sinagot na nga ni Loki ang katanungan ni Luffy at sinabing ang lugar na ito ay ang magiting na kaharian ng Elbaf, ang tinaguriang lupain ng digmaan at ang pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. Habang sinasabi nga ito ni Loki fam ay makikita na natin sa wakas pagkatapos ng ilang taong paghihintay ang kabuuan ng Elbaf. Mula nga sa malayo ay makikita natin ang malawak na kabundukan ng Elbaf. At sa gitna naman ng isla ay ang higanteng puno ng Yggdrasil na lampas 10 beses na mas malaki sa mga nakapaligid ditong mga kabundukan. Mula naman sa dambuhalang punong ito ay mapapansin natin ang pagdaloy ng ilang mga waterfalls o talon na umaagos pababa sa lupa. Sa gitna naman ng Yggdrasil ay may isang bahagi na binubuo ng mga higanteng sanga na siyang nagsisilbing tirahan ng mga giants. Base nga sa mga naglalakihang kastilyo at mga bayan na makikita nating nakatayo dito. Kapansin-pansin din ang mga kanyon na nakaharap sa karagatan na maaring depensa ng Elbaf mula sa anumang pwersa na nagtatangkang pumasok sa kanilang bansa. At ang pinaka-interesanteng bagay dito fam ay ang isang dambuhalang espada na nakatusok sa gitnang bahagi ng Yggdrasil na makikita nating umaabot hanggang sa lupa sa ibaba ng puno. At sa huling bahagi nga ng chapter ay masisilayan natin ng nakakatakot ng ngiti ni Loki habang sinasabi nito ang mga katagang, "Ako si Loki, ang Sun God na magdadala sa mundo sa katapusan nito." Teka fam, Sun God? Hindi ba't ang mythical Zoan Devil Fruit na ni Luffy na Hito-Hito no Mi model Nika na ang siyang kumakatawan dito? Ano nga kaya talaga fam ang legendary Devil Fruit na kinuhumalingan at kinain ni Loki? At bakit Sun God din ang pagkakakilala nito sa kanyang sarili?
Ano na kayang sunod na magiging eksena sa paghaharap na ito ni na Luffy at Loki? At ano naman kaya ang magiging sagot ni Luffy sa nakakatakot na deklarasyon na ito ng Accursed Prince? Grabe fam, sobrang tindi naman ng chapter na to na iniwan sa atin ni Oda. At talagang siksik sa hype at excitement ang pagsisimulang ito ng Elbaf Arc. Kayo na lang fam ang bahala na magbahagi dyan sa comment section kung anong masasabi nyo sa chapter na to Maraming salamat fam sa solid at walang sawa ninyong pagsuporta sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!